Assalamualaikum, gwapo. Guwapa, makinig kayo, makinig. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Babasahin ko itong nasa Ezekiel. Ezekiel 37, ang lambak na puno ng kalansay. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito." Sinabi nila, "Tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinapabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Magpahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ipapabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hinihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin." Amen po. Binigay na to sa akin dati pa. Tapos nung binasa ko yung nandito sa yung inutos sa akin na lagyan ng litid, laman ng dito sa 6. Lagyan ko kayo ng litid at laman, yung inutos sa akin ng Panginoon to. Nung binasa ko to, biglang yung umihip yung hangin dito lang sa amin sa palibot sa labas, kasi sa labas ako noon nagbabasa. Ayun, parang katulad ng kaninang umaga, yung hangin humagip sa akin. Tapos biglang nawala, ganun. Tapos ngayon, ito pinabasa sa akin. Dati binasa ko na to, binigay niya to sa akin. Kaya nga, pinagpatotoo rin ako kasi yung hangin talagang umugong. Mabilis lang. Naramdaman ko talaga yung hangin na kinikilabutan nga ako noon nung binasa ko to. Pagkatapos yung hangin, ramdam kong umugong. Saglit lang yun. Malakas na ugong ng hangin. At yun ang katotohanan. Binasa ko na to dati. Binigay ko na rin tong mga ito dati. Kaya ito binigay sa akin ngayon muli. Para marinig ninyo yung mga hindi nakapakinig, diba? Tapos kanina may pinakita sa akin isang anghel, tapos mayroong lalaking nakaupo o nakaluhod ba yun, nakayuko. Tapos yung likod niya maraming nakasulat doon sa likuran niya. Yun ang pinakita sa akin. Tapos meron
kahapon mayroon pang mensaheng binigay sa akin na yung eye emergency naman sa mata naman, eye emergency, tapos kailangan godly, yung mga godly, yun ang binigay niya sa akin mensaheng lumabas. Kaya ito, nagpatotoo na ako. Ito dati na talaga to binigay na niya to sa akin dati ng Panginoon, ng aking Holy Spirit. The Holy Spirit, tinuro niya talaga ito ko. Dito ako ngayon dinala. Tapos, binigyan niya ako ng, binasa ko ng buo. At nagpatotoo ko dahil ito yung totoong binigay niya sa akin. At, yung hangin, damdam, nagtayuan ngayon balahibo ko noon eh. Kasi inutos niya yung hangin, bigyan ng hininga ang mga kalansay na. Ang tagal-tagal na ng mga kalansay, ilang taon na po yun, no, 'di ba? Kayang-kaya talaga ng Panginoon kung gamitin niya talaga yung kanyang kapangyarihan. Kahit patay na, kahit buto na lang natira sa atin, pwede niyang gawing muli ng isang tao. Bigyan niya ng mga litid, balat, hininga, o tingnan mo, nakalang ng mga laman, babalutin ng balat, bibigyan ko kayo ng hininga, kayo'y mabubuhay. Sa gayo'y makikilala nilang ako siya, di ba? Makikilala, hindi ba natin nakikilala ang Panginoon? Ito, mga gawain ng Panginoon, kayang-kaya niyang bumuhay ng kahit buto na lang yung natitira. Siya lang tunay na makakagawa ng mga ganong gawain, ang Panginoon lamang, di ba? Ito yung binigay niya sa akin, no? Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mo ang ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Yun, nung binasa ko to, talagang yung hangin. Dito sa labas, ramdam na ramdam ko. Salamat po kung kayo nakikinig at ito'y binigay na muli sa akin. Binigay sa akin dati at binasa ko muli ngayon. Dahil binigay sa akin, di ba? Kaya nga, sabi niya, magpahayag kang muli sa bawat lipi, bawat wika, bawat bansa. Kaya, ito, sinusunod ko ang Panginoon, ang aking Holy Spirit. Kung ano yung ibibigay niyang mensahe, ito, sinusunod ko. Yun lamang. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig, mga amigo, amiga, gwapo, gwapa, mga friend. Kung friend ko kayo at kung hindi, wala akong magawa. Friend sa Panginoon. O, diba? Siyempre. Yun lang. Salamat po. God bless everyone. Naway kapayapaan, habag, at sumasa atin na nawa ang Panginoong Diyos sa atin, bawat isa sa atin, ang ating Panginoong Hesukristong tagapagligtas sa atin. Diba? Salamat po. God bless everyone. Amen po.